But when the tenants saw the son, they said to themselves, "This is the heir. Come, let us kill him and have his inheritance." And they took him and threw him out of the vineyard and killed him. Pagkatapos nagtanong si Jesus, ano kaya ang gagawin ng may-ari sa mga magsasakang iyon sa kanyang pagbabalik? Therefore, when the owner of the vineyard comes, what will he do to these tenants? Umuho pa lang yan, ha? Sumagot ang mga tao. Tiyak na papatayin niya ang masasamang taong iyon at paupupahan niya ang kanyang ubasan sa ibang magsasakang magbibigay sa kanya ng parte niya sa bawat panahon ng pamimitas. The religious leaders replied, "He will put the wicked man to a horrible death and lease the vineyard to others who will give him his share of the crop after each harvest." Ayun ang nag-response. The religious leaders, ayan, mga high priest, sumagot. Ganun na ang gagawin niyan. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa atin. So ano nga yun ang ibig sabihin ng mga pinagbabanggit na yan? Ganito ang interpretation. Ang landowner, siyempre yan yung Diyos. Bakit? Siya yung may-ari ng lupa. Tama po ba? Yung earth. Ayan, nandito tayo sa earth. Lahat tayo ay laborer. Yung unang ipinadala, lumalarawan yan sa mga propeta. Pinatay yung mga propeta ng Diyos. Yung pangalawang ipinadala, yung mga apostol. Diba sila Pablo, pinubutan ng ulo, si Pedro, katanda-tanda, biniti ng patiwarik. Yung son na yan, si Jesus Christ. Kita mo? Yung mga tenants na sinasabi, ito yung pinatay ninyo yung anak ng Diyos. Napakagaling ng parabol. Ano? Yung pala ibig sabihin nito. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, yung batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay, yung bato na yan, ano yan? Solid rock to stand. Diba? Si Jesus Christ yan eh. Ito yan oh. All other ground is sinking sand. All other. Yan yun eh. Yung cornerstone na binabanggit. Ang sabi, ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa atin. Jesus said to them, "Have you never read in the scriptures, the stone the builders rejected has become the cornerstone? This is from the Lord and it is marvelous in our eyes." Kaya tandaan ninyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi hindi na kayo. Bakit? Kasi kayo ay hindi sumusunod, hindi nagtatapat. Sino paghaharian ng Diyos? Mga taong sumusunod. Sino yan? Yung mga makasalanan. Diba? Ito yan, oh. Sino yung mga makasalanan na yan na dinala dyan? Church. Diba? Makasalanan tayo, ah. Dinala tayo dyan, ah. Mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Hindi na kayo. Bagamat kayo mga original na mga Hudyo, na nasa inyo ang kautusan ng Diyos, pero kayo sumasampalataya kay Moses lamang. Hanggang talata yun, naalala kong bigla sa Acts. Sinasabi ito ng ating Panginoong Hesus eh. Pero ayaw pakinggan. Ayun, 13:39 ng Aklat ng Mga Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses. Kita mo na, nang mangaral ang mga sila Pablo, sila Pedro, nagalit din sa kanila itong mga to. Napatay na namin si Jesus Christ, kayong mga apostol. Ayan, yung sinugo sa propeta sa Old Testament, pinatay. Si Jezebel, hindi yung Jezebel na mermaid na niloko-loko tayo. Hindi yun. Jezebel dito sa Revelation, yun, maraming pinatayan. Yung mga apostol, tapos pinadala yung anak. Ang sabi, narito na ang tagapagmana. Patayin. Diba sabing gano'n? Therefore, I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Yung tinatawag na may pananampalataya. Ang sino mang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog.
Sino yung tinutukoy doon? Yung mga hindi sumasampalataya. And the one who falls on this stone will be broken to pieces, and when it falls on anyone, it will crush him. Yung bato? Si Jesus Christ. Ayan. The cornerstone kung tawagin. Ang sabi sa Isaiah 28:16, Behold, I am laying in Zion a stone, a costly cornerstone for the foundation firmly placed. He who believes in it will not be disturbed. Ngayon, pag niliteral mong bato, paano sasampalatayanan yung bato? He who believes in it. Diyos-Diyosan yun. Alam niyo na kung kanino yun. Built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Yung mga aral na to na tinatanggap natin ay ang built on the foundations of the apostles and the prophets. Prophets sa Old Testament, sa New Testament, apostol. Yung aral na kinikilala natin, itinayo nila. Sinusunod natin. Kabahagi tayo sa iglesyang itinayo ng ating Panginoong Yesus, Matthew 26:18. With Christ Jesus Himself as the chief cornerstone. Siya yung nasusunod, hindi yung religious leaders. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Sabi sa Psalm 118:22. Puro cornerstone yan. 1 Corinthians 3:11. For no one can lay a foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Ito yung bato na hindi makikiba. Yang ating Panginoong Yesus na itinayo ang kanyang iglesia. Ang itinayo, hindi ito po mali yan. Hindi yan. Ang itinayo ito, yung tao. Itatayo ko ang aking iglesia. Ito yung kaya tayo naging church. Ang intindi ng iba, itatayo building. Hindi building ang itatayo. Bakit itatayo? Bagsak yung mga tao Diba? Itatayo. Patitibayin. Yan po yun. Nang marinig ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseo ang talinghagang iyon. Alin? In the parable of the wicked tenants. Alam nilang sila ang tinutukoy ni Jesus. Kita mo? Bakit? Nababasa ng ating Panginoong Yesus yung matitigas na puso ng mga ito. Kaya alam nila, teka, kami yun And when the chief priest and the Pharisees heard his parable, they perceived that he spake of them. Anong nangyari ngayon? Kaya gusto nilang dakpin si Jesus. Pero natatakot sila sa mga tao na naniniwala si Jesus sa isang propeta. Uudyok na lang kami. Magsasabi kami ng mga kasinungalingan. Gustong-gusto na nilang patayin sunod naman sila ng sunod habang nangangarap. They looked for a way to arrest him, but they were afraid of the crowd because the people held that he was a prophet. Hindi nila ngayon magalaw. Bakit? Magagalit yung taong bayan. Jesus has described a very common scenario in Judea and other parts of the world. Wealthy landowners often rented out their land and lived of the rent, sometimes paid in crops. This parable is meant to remind Jesus' Jewish listeners, mga Hudyo, of a familiar Old Testament passage. It is said to be the house of Israel and to belong to the Lord. When the product of the vineyard, the people of Israel, turns out to be wild instead of useful, the owner of the vineyard destroys it. Sino nagmamayari ng lupa? Ang Diyos. Nilalarawan lang sa landowner. In Jesus' parable, the landowner is once again the Lord, and the vineyard is the earth. Okay? Lahat tayo, pinaliwanag natin doon sa parable ng nakaraan na manggagawa tayo sa ubasan ng Diyos. Kailangan lahat mayroong cooperation, may participation. Tumulong sa mga kapatid, nakalagay dyan, yung mga ngaral, suportahan, yung mga nagdadala ng balita, bahay-bahay, yung mga messenger na yan, suportahan. Diba yun? Lahat merong cooperation. This time, though there are tenants who work the vineyard, they are meant to represent Israel's religious leaders.